Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Santa. Pumabati sa inyo ng magandang araw. Ito po si Brother Manny Bautista. Magsasagawa kami ng Garden Bible Study sa dakong ito ng Paradise Site. Dito po sa may Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kaya ako po tinatawag na Bible Study o Garden Bible Study kasi po garden ito. Napapalibutan po kami ng mga halaman sa totoo lang. Kasi po ito ay talagang garden po ito. No, yan. Garden po Maraming puno sa aming paligid. Kaya pasisimulan po namin ang Garden Bible Study sa pamamagitan ng hawitin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sige, hawit tayo. 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat ng magmahal. Iyong ikaw ay pawalang hanggan. Pinupuri sila samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ang Panginoon, God is good. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa kami po ay magbubulay ng iyong salita. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang aming lubos na maunawa ng iyong salita. Bilang mga tao, hindi lang po kami dapat nagiging abala sa mga iba't ibang bagay, kundi dapat po kami bilang mga tao maturuan kami ayon sa turo at aral ng iyong salita, ayon sa magandang balita, Biblia. Ito po ang gamit namin. Ganon din po si Tatay Yogos. Ito po yung kanya na makapal pong Biblia, yung ginagamit ni Tatay Yogos. Yan naman po yung nagbabasa sa aming pinag-aaralan sa salita mo, Panginoon. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Tatay Yogos, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung sinasabi ng Biblia, yung salitang mapalad. Ano po? Mapalad. O sa lingwaheng English, blessed. Sa ibang lingwahe, pinagpala. Anong klaseng katangian meron ng taong tinatawag na mapalad? O Tatay Yogos, pakibasa mo po ayon sa libro ng Awit, chapter 1, verse 1, 2, and 3. Yan. Diyan natin makikita ang kaulugan o taong mapalad ayon sa kasulatan.
Hindi po tayo ang mag-iimbento niyan. Kukunin natin sa kasulatan yung katangian ng isang taong mapalad. Mas maganda po yung biblical siya, no? Para hindi po tayo masumpungan na nagiging mayabang. Kasi alam nyo po, pag hindi ka gumagamit ng Biblia, marami po nakakapansin sa ganyang bagay, ay sasabihin nila, nagyayabang ka naman eh. Ganun po talaga. Po, kaya tsaga-tsagain lang po, ano? Sapagkat ang Bible study, sabi nga, may kasamang pagtsitsagayan. Kasi po, salita ng Diyos. Yan. Be patient. Ika nga po ng English, ano? Yan. Pag-ibasa mo Tatay Ogos, ano? Yung awit, chapter 1, verse 1, 2, 3. Tunay na kagagalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Kalip, kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niyan, punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ng daon at namumunga sa dagdag panahon. Ano man kanyang gawain, siya'y nagtatagumpay. Amen. Napakaganda po, ano? Kapag pala tinatawag ka ng Biblia na taong mapalad. Ano po? Pero meron po siyang distinction na sinasabi para ikaw ay masabing mapalad ka. Kailangan hindi ka nakikinig sa masama. Ano pa? Hindi ka nakikisama sa mga masama. Oh. Hindi ka nakikisama sa mga kumukutsa. Yung kumukutsa ba, yung yung nagsasalita ng masama sa kapwa-tao. Ano pa? Hindi nakikisaw-saw sa gawaing masama. Ang ginagawa ng taong mapalad, binubulay niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ako, yan po ang katangian ng isang mapalad. Kaya sinasabi ng Biblia, Tayo Ogos, basahin mo nga yung 2-3 lang. Yung 2-3, ulitin mo yung 2-3. Yung kahulugan ng mapalad. Halip, kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad siya punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ng daw at namumunga sa dagdag panahon. Ayan, sige po. Ano man ang kanyang gawain, siya'y nagtatagumpay. Amen. Napakaganda po pala ng isang taong mapalad sa paningin ng Diyos, ano? Pinagkumpara po siya sa isang punong kahoy. Ayan. Alam niyo naman po yung punong kahoy, may kanya-kanyang yan, panahon. Hindi lahat ng punong kahoy namumunga. Na kailangan dumarating yung panahon niya, tsaka lang siya namumunga. Pero itong mapalad, pag isa kang taong mapalad, walang pinipiling panahon eh. Ano po? Anong sabi niya? Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Yun ang maganda eh. Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, yun po yung pinakamaganda. Kasi bilang tao, meron naman po tayong tungkulin na dapat natin sundin sa lupa, di po ba? Ang mga namumuno sa atin, sinusunod natin mula sa iba't ibang tungkulin, sinusunod natin. Maganda rin yung sumunod sa mga namumuno. Pero pinakamaganda, yung sumunod muna tayo sa Diyos. Ano po, yung para sa spiritual nating kalagayan. Yung Garden Bible Study, tumutukol po sa yan sa ating spiritual na future.
Kasi meron tayong future life. Ano po? Anong sabi rito? Yun sa verse, anong sabi niya? Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Alam nyo, yung tagumpay, hindi mo basta nakukuha yan. Ang sabi nila, pinag-iirapan, pinagtatrabahuan. Para magtagumpay ka, sabi nila, magsikap ka, magtrabaho ka, magtiyaga ka, magtiis ka. Hindi po ba ganyan ang turo ng tao? Then later on, maaaring magtagumpay ka, maaaring hindi ka magtagumpay. Ano po? Pero sa Diyos, sigurado ang tagumpay. Kasi yan ang nakasulat eh. Oh, yan ang nakasulat. Oh, ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Bakit siya magtatagumpay? Eh yung salitang mapalad po, blessed or pinagpala. Kaya hindi po nagsasawa ang Diyos na magpapala sa iyo. Kaya yung blessing sa iyo, unlimited kung tawagin po nila yon. Walang katapusang pagpapala ng Diyos sa iyo. Yun po ang sinasabi nito. Oh, na magtatagumpay. Pero ano naman yung kabaligtaran ng hindi mapalad? O salitang kalye, maswerte. Ano naman yung hindi maswerte? Ayan, tayo Gos, basahin mo naman ngayon yung dito pa rin sa awit 1 sa 4, 6, 5, 7, 6, yan. Yan naman basahin mo ngayon. 4, 5, 6. Ito naman po yung kahulugan ng taong hindi mapalad. Yung counterpart o reverse. Ano po? Nakuha na natin yung mapalad. Ngayon, yung hindi naman mapalad, ano sinasabi ng kasulatan. Sige po, pag nakita mo tayo, Gos, basahin mo, ano? Hindi ngayon ang sino man gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusan niya'y nakalaan niya'y iniwalay sa grupo ng mga banal. Ang taong matuwid, si Yahweh ang mapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang antungan. Amen. Yun po pala, yun palang hindi mapalad, ang tawag pala ron, taong masama. Oh, taong masama. Meron po pala nga antungan. Kita nyo po kung ano yung nakalagay dito, yung antungan ng taong masama. Oh, tayo go, sulitin mo 4, 5, 6, sulitin mo ulit. Hindi ngayon ang sino man gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusan niya'y nakalaan. Siya'y hiniwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masabay, kapahamakan ng hantungan. Ayan. Ano pong hantungan? Oh, kapahamakan. Kapahamakan, sabi ng Biblia, ano po? Inalintulad naman siya sa isang ipa. Nakakita no po ba kayo ng ipa? Yung palay, pag nagbunga yung palay, pag tinanggal yung palay, yung bunga, yung laman, anong tawag doon sa, hindi po ba ipa? Nakakita naman kayong inano na nilang bilahong ganon, tinatatip ng ganon. Hindi ba kada taas ng bilao, lumilipad yun? Tinatangay ng hangin. Ginaganon ng mga matatanda sa bukid yun eh. Ano, nakikita ko po yun eh. Kasi laking bukid din po ako sa Pampanga. Kada type ng matatandang ganon, yung ipa, lumilipad. Ayan, nasa Biblia po pala yan. Oo, natitira yung... Ayan Ayan, si Tatay Ogos, lehitimong
hindi ako hortilano o farmer. Nagkaroon lang naman mga kakilalang farmer kasi po sa Pampanga, halos kaklase ko magsasaka. Pero si Tatay Hugos, talagang ano po yan, lagi sa bukid talaga yan. Kasi ako sa bukid, sa Pangasinan. Yan. Paano ba yung pagtatid ng Lumaki ano? ako sa lumaki ako sa Lingayen. Kaya doon. Alam niyo po, anong panahon yun, ang isang hektarya, 120 ng kaban. Ngayon, bumababa. Hanggang inaon ng pagalis ko, umabot ng 50 kaban. Naggapas kami, ang tataas yung palin yung ari nun, makakain pa ng mga kalabaw. Ngayon, yun na. Mababa na. Ang dating ginagapas ko, pag ganyan. Ngayon, pag ganyan na, pagtataas. Alam niyo po, lumayo ko kanya ng kanyo. Pagkakuan ako sa kanya. Ayan, ano po? May waga talaga po. May waga. Kinuwento ni Tatay Hugos. Totoo naman talaga yun. Ano yung palay. Nakayuko naman talaga pagka inog na. Aanihin na nila. Ayan. Kaya sabi ng Biblia po, yung taong hindi mapalad, ang tawag pala sa kanya masama, taong masama. Kapahamakan ng kanyang antungan. Yun po yung kanyang sa buhay niya, yung pinaka-climax. Yung kapahamakan, ang antungan. Pero hanggat nandito sa lupa, ang sabi niya, inalintulad sa ipa. Yan, na tinatangay ng angin. Ano yung ibig sabihin? Wala po siyang direksyon. Kung siya itangay ng angin, sige lang. Ang buhay niya sa lupa, wala pong direksyon talaga. Ano pa nakalagay dito? Parusa'y nakalahan. Isipin mo yan. Nabubuhay ka rito, meron ka palang parusa nakalahan sa iyo. Hindi mo alam na meron palang parusa na nakalahan. Ang sabi niya, parusa niya yung nakalahan. Walang may alam yan. Nalalaman lang natin yan sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain ng Diyos. Naririnig natin, ano? At ang isa pa, ito. Tayo ko, sulitin mo nga basahin yung verse 5. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay iniwalay sa grupo ng mga banal. Ayun, masakit po ito. Dito pa lang sa lupa, kailangan ayusin mo ng buhay mo. Isipin nyo, may mga banal pala dito na iniiwalay ka ng Diyos. Ang Diyos ang nag-iiwalay. Iniiwalay ka sa mga banal. Ibig sabihin po, yung mga banal pupunta sa langit. Iniwalay ka sa mga banal, hindi ka pupunta sa langit. Kaya sabi niya, ang antungan mo ay kapahamakan. Ito po yung taong hindi mapalad. Tingnan na pa natin ang isang kahulugan ng taong mapalad. Tayo, Hugos, Pahayag 1:3. Pag-ibasa mo nga yung pahayag. Ayan, tingnan natin naman sa libro po ng pahayag, yung chapter 1 verse 3. Yung isa pang kahulugan ng taong mapalad. Alam nyo sa Biblia po, maraming kahulugan yan. At marami ding mga counterpart. Kung mayroong mapalad, hindi mapalad. Ano po? Yung bang para hindi ka na mahihirap magpakahulugan. Ano po? Ganyan po kasi ang Biblia, no? Comparison ang tawag dyan. Tayo, Hugos. Pahayag 1:3. Opo.
Pinagpala ang buwabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Amen. Ano po? Ito naman sabi niya rito, pinagpala. Yun nga po, blessed. Blessed. Ano po ang katangian pa? Araw at gabi niya po binubulay ang salita ng Diyos. Ano po? Araw gabi Hindi po pwede yun. Pamisan-misan, pwede ba yun? Hindi po. Nakalagay Araw at gabi. Sabi ko nga po, pagmulat ng mata ng tao sa umaga, anong iniisip niya? Trabaho, hanap buhay, para mabuhay po ang tao. Pero nakakalimutan po ba ninyo na binubuho tayo ng dalawang kalagayan? Meron po tayong physical, meron po tayong spiritual. Kaya kailangan po natin ang physical at kailangan din natin ang spiritual. Ang spiritual po, yung nagbubulay ka ng salita ng Diyos. Araw at gabi. Purihin ng Panginoon. Kailangan bulayin po talaga ninyo ang kabutihan ng Diyos. Isipin nyo po yung araw-araw. Matulog tayo sa gabi. Babantayan tayo ng Diyos. Gigisingin tayo sa umaga. Talagang dapat binubulay po ang kabutihan ng Diyos. Yan ang maganda sa atin. Ano po? Yan. Tignan pa natin sa Oswe. Tayo yung libro ng Oswe. Sa lumang tipan yun. 1:8. Tignan naman natin ang sinasabi ni Oswe tungkol sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Kasi po may connection niya sa buhay natin. Kaya sabi niya, bulayan mo araw at gabi. Tingnan natin yung sulat ni Josue. Ano po? Bilang tao, wala po tayong magagawa kundi sumunod na lang po tayo sa Diyos, Purihin ang Panginoon. Dito po tayo, boss, dito. Ayan. Oswe 1:8. Joshua. 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 1:8 po. Tignan po natin yung 1:8, Kasi yan napakagandang bulahin po talaga ang salita ng Diyos, Total, ito naman ay Garden Bible Study. Magbulay-bulay talaga tayo. Apo, yan. Lalagay ko na Opo. So, pag-ibasa mo tayo, boss. Huwag mong basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulay mo ito yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng kasasado. Sa ganon, magiging masagana at magdadagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Ayan. Para magtagumpay ka sa iyong pamumuhay, anong sabi niya? Bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya tawag sa iyo mapalad. Ang Diyos po magsasabi sa iyo mapalad ka. Yung tao walang pakialam sa iyo Alam niyo po yung tao kritiko pa baka lumampas ka sa langit niyan. Hindi po ba ganyan ang tao? Pag nakita nila yung kapwa nila may dalang Biblia, yan ang sabi nila.
at saka yung mga praise the Lord na kayo ngayon, ganyan kayo, kanila. Oh. Kukutsahin lang kayo ng taho. Pero ang magsasabing mapalad ka, ay wala pong iba, kundi ang Diyos. Ayan nyo po yung taho. Ang tignan nyo po, yung ating Diyos. Kailangan ng Diyos na pinagmumulan ng ating buhay ay maparangalan natin. Alam nyo yung tao, maparangalan mong minsan, makalawa. Pag hindi mo na napangarangal ng tao, lahat ng ginawa mong mabuti sa kanya mawawala. Ganon ang tao, isusumbat sa'yo. Wala ka nang ginawang mabuti sa kanya. Lahat na lang ginawa mo, puro masama. Pero ang Diyos, hindi po ganon. Lahat ng ginawa mo para sa Diyos. Maliwanag po, ano? Bulahin mo, sabi niya eh. O, para masunod mo nga naman. May kubakala. Di ba napakasarap yan, ano? Kaya lagi ko pong iniutos, sinasabi, hindi inuutos, sinasabi pala. Lahat ng tao na kakadaw palad ko, ang sabi ko sa kanila, magbasa kayo ng Biblia. Bakit ko po sinasabi magbasa? Kasi po, nagbabasa ka ng dyaryo, nagbabasa ka ng magazine, nagbabasa ka ng comics, nasisiyang ka. Wala namang paginabang dun eh. Pero kung magbasa ka ng Biblia, yan, mas maganda po magbasa kang Biblia. Kaya lagi ko sinasabi, magbasa po tayo ng Biblia. Di po ba? At kapag nagbabasa ka ng Biblia, naalala ko si Brother Jose, para bang may umudyok sa kanya na lagi siyang magbasa ng Biblia. Di po ba? Yung taga-Roma yun. Ano po? Kaya yan po ang taong mapalad. Yung nagbubulay-bulay siya sa turo at aral ng Diyos ayon sa Biblia. Ngayon, pag hindi mo ginagawa yan, ang sabi ng Biblia, tao kang masama. Yun po yung masakit yan. Tawagin kang masama. Pero, anong sabi ng tao? Wala naman akong ginagawa, bakit ako naging masama? Yun nga po kaya kayo naging masama kasi nga, kabaligtaran kayo nung mapalad. Anong katangian ng mapalad? Tayo Gos. Jeremias chapter 17 verse 5. Tignan po natin dyan. Ano? Meron po akong nakalagay dyan eh. Ay, nalintulad din po sa puno yan. 17.5. Tignan po natin ang nakalagay dyan. 17.5. Opo. Jeremias 17.5. Ayan, babasahin po muli ni Tatay Ogos yan, ano? Sinabi ni Yahweh. 55. 17. 5. Opo. Tulusig ko. Sinabi ni Yahweh, sumpahin ko ang sino man tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang pagkakapataw sa lakas ng mga tao may hangganang buhay. Yan. 6. Katulad niyang halaman tumubo sa disyerto, ang lupang tuyo at maalat na wala ibang tumutubo, wala mabuting mangyayari sa kanya. 7. Mapalad ang mga tao nagtiwala sa kanya, pagpalain ang maasa sa kanya. 8. Katulad niya isang punong kahoy na nakatalim sa tabing batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito nanganganib kahit dumating ang taginit, sapagkat manatiling lutian ang mga daon nito kahit hindi umulan at walang itong
alayanin, patuloy pa rin itong namumunga. Amen. O, kita nyo po. Kahit datnang ka ng problema, kahit gaano kalaki ang problema dumating sa iyong buhay. At sabi niya, yung 7-8, ulitin mo yung verse 7 at saka 8, Tatay Ogos. Mapalad mga tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang taginit, sapagkat manatiling lusiyan ang mga dahon nito. Kahit hindi mulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Amen. Sa panahon po natin ngayon, walang ulan kasi taginit. Kayo po, obserban nyo, yung halaman ninyo, tumutubo pa ng matino o hindi? Siyempre hindi. Pero pag panahon ng tagulan, ang halaman ninyo, nung makikita ninyo, malago, nagbubunga. Ganyan din po ang buhay ng tao. Kanya lang, ang taong mapalad, ano sabi niya? Pinagpapala siya ng Diyos. Kahit dumating ang tagtuyot, dumating ang tagulan, hindi po nagbabago. Laging sariwa ang kanyang daon. Tuloy-tuloy ang kanyang blessing. Saan nagmula yan? Galing sa Diyos. Kasi nga po, pinagpala nga tayo. Tandaan nyo po, yung nagbubulay ng salita ng Diyos, araw at gabi, pinakamagandang magagawa po natin sa ating buhay yan. Napakaganda ang pangako ng Diyos. Pangako po ng Diyos yan. Kapag sinabi ng Diyos, sigurado tutuparin niya. Hindi po kasi tao ang Diyos eh. Tayo Gos, bilang 23:19. Tignan po naman natin dyan sa bilang 23:19. Kung saan sinasabi niya, sinabi ba ng Diyos at hindi niya tutuparin? Siyempre kung anong pinangako ng Diyos, tutuparin niya. At bilang 20. Yan po, bilang 23:19. Pag sinabi ng Diyos, sigurado mangyayari yan. Yung hindi mapalad, sabi niya, parang ipa. Iniipan ng hangin. Sabi ng Diyos. Pero pag mapalad ka, kahit dumating pa yung mahabang taginit, sabi niya, yung ugat, pumupunta sa may tubig. Pero yung literal na nagtagtuyot, namamatay po ang mga halaman. Kasi po wala silang makuhang tubig. Pero ang isang taong mapalad, yan, nilanin tulad sa isang puno, yung ugat, nakakatagpo siya ng tubig. Taginit na, meron pa siya nakukuha ng tubig. Kaya sabi niya, yung dahon, hindi nagbabago, nagbubunga talaga. Basahin niyo po yan, bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano ba sabihin niya ang kanyang gagawin? Kung mangako man niya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Kita niyo po? Naka-circle. Ano po sabi ng bilang 23:19? Ayan, ulitin mo tayo, boss. Napakaganda eh. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano man sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Di po ba? Ang sabi niya, pag mapalad ka, pagpapalain ka. Unlimited yung pagpapala mo. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya po kinumpara ang Diyos sa tao. Ang Diyos po sinungaling. Pangakakuha ka ng Diyos, nang sigurado. Pero yung tao,
may kasabihan, pinangakuhan ka na, gusto mo tuparin pa. Ugaling tao yan. Pero hindi nga po tao ang Diyos eh. Kaya lahat ng kanyang pinangako, sigurado, tutuparin niya. Kaya pag tao kang mapalad sa paningin ng Diyos ay walang katapusang pagpapala ang darating sa iyong buhay. Ganyan po kasi ang Diyos. Ganyan siya, ang tawag dyan, yung kanyang pagmamahal. Kasi po, Diyos siya eh. Parang ano po yan, parang dito sa lupa, kapag yung tatay mo, sinusunod mo. Ay. Pag sinusunod mo ang tatay mo, yun po ay talagang mapalad ka. Masunurin ka sa iyong tatay. Ganon din po sa Diyos. Kailangan matuto tayo sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan binahagi mo sa amin ang taong mapalad. Pinaunawa mo po sa amin kung ano ang kahulugan ng taong mapalad. Salamat po, naintindihan na namin kung anong ibig na sabihin ng taong mapalad. Yun ay nagbubulay araw at gabi ng iyong salita at sumusunod sa iyong mga kautusan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kakanta tayo, Tatay Ogos. Bilang pasalamat, awitan natin ang Diyos ng Diyos ay pag-ibig. Yan po. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paradise Site. Po, dito sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Bolot, Tondo, Manila. Ang aming ginagawa ngayon ay Garden Bible Study. Ayan po kasama namin si Tatay Ogos at Nanay Clarita. Ano po? Sila po yung head of the family dito sa lugar na ito. Ito po yung mga apo naman nila. Ayan, mga hapo. Ika nga. Ano po? Ayan, awit muna kami. Diyos ay pag-ibig. Ito po yung kanta. Purihin ang Panginoon. Ikaw ikaw tala. Sige, hawit tayo lahat. Kaya mga bata ha. Para ang Diyos ay mapupurihan sa pamagitan ng ating mga tinig. Kaya. Sige, 1, 2, 3. Pag-ibig Ang siyang umukaw sa ating puso'y kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso'y diwa, tayo isa lamang. Kahit na tayo'y magkawala, pagkat ang Diyos natin, Diyos ang pag-ibig. Magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Ikapin sa ating pagsuyo, ating ikalas sa mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sulako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan.
tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Marami po salamat. Nakatapos na naman po kami ng Garden Bible Study. Kayo nga po na ito na Sabado, Panginoong Diyos. Pinatnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang aming maintindihan ang salitang mapalad. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon, ang susunod po ay nagpapamerienda po si Tanay Clarita, no? Kasi po, naging ugali na po niya yan ng magpamerienda after ng Garden Bible Study. Ano po? Purihin ang Panginoon, no? Malo ka naman. Sabi mo nga yan. Nagdadala sila, nagdadala kami, nagdadala sila. Inasa nila kami. Nasa nila ka? Si Michael nasa namin, di ba, Len? Sabi namin, parang nasa ka namin kayo. Tungaling kayo. Parang Diyos. Kumain kayo niya. Di makakain ng Diyos pag di kumain niya. Ligo ka, puro iwan namin yun. Salamat Panginoon sa meriendang nilahan. Sa amin lahat ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Bless mo po sila ng pagpapala. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hindi kami nakakain ng Spaghetti po. Macaroni spaghetti. Ang hinanda po nila. Ito, juice naman ito. Juice. At meron pa pong kape at gatas. Kape sa akin, gatas naman kay Tatay Ogos. Dagdagan mo ito sa kanya. Kan. Oh, dagdagan mo sa kanila. Yan po ang merienda namin ngayon. Sinasayang yun ang yung Macaroni spaghetti. wala ka na. Sino pa apat? Hindi ako kumakain na ito eh. May ketchup eh. Baka yung mga anak niyan din, kano magaganda eh. Sila kumakain ng may ketchup. Kala nila dugo. Kala sila kung ayaw. Eh, pastor, dagadagan mo. Ito po, okay na po ito. Sarap nga eh. Hindi. Bigyan ba tao? Di ba yung Ganito na naman po, ano? bigyan mo ng bigyan. Ikaw naman. God bless us. Oh. Pabili ka pa lang ng tilapia. Okay.